mataas na presyon o babalang galing sa Diyos? Tuklasin ang nasa likod ng mga sintomang ito. May mga sandali ba sa iyong buhay na tila walang paliwanag ang mga nararamdaman mo sa iyong katawan? Yung tipong bigla kang hinihingal, sumisikip ang dibdib, umiikot ang paningin mo, at ang tanging paliwanag ng doktor ay mataas ang presyon. Pero sa kaibuturan mo, parang may ibang tinig na bumubulong. May mas malalim pa rito. Puwede kayang ang katawan mo ay hindi lamang sumisigaw ng tulong, kundi ginagawang kasangkapan upang ihatid sa iyo ang isang mensahe mula sa Diyos. At kung sabihin ko sa iyo na ang mga sintomas ng mataas na presyon ng dugo ay hindi lamang epekto ng stress o pagkain, kundi maaaring isang banal na babala mula sa langit, isang espiritual na alarma na dapat mong pakinggan bago mahuli ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagiging mystical o paglalagay ng espiritual na kahulugan sa lahat ng bagay. Hindi rin ito simpleng health talk. Ito ay isang pagtuklas, isang pagbubunyag na may kinalaman sa koneksyon ng ating pisikal na katawan sa ating espiritual na kalagayan. Sa kasulatan, madalas gamitin ng Diyos ang mga karaniwang karanasan ng tao upang magpahatid ng malalim na aral. Minsan gamit niya ang ulap, apoy, panaginip o katahimikan. Pero paano kung sa panahon ngayon, ginagamit niya ang tila pangkaraniwang sintomas upang umalingaw-ngaw ang kanyang tinig? Paano mo malalaman kung ang nararamdaman mo ay hindi lamang sintomas, kundi isang babala mula sa Diyos? Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa ugnayan ng ating kalusugan at espiritualidad, at paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili hindi lamang sa panganib ng karamdaman, kundi sa mas malalim na panganib ng espiritual na pagkabulag? Ang video na ito ay hindi para takutin ka. Ito ay para gisingin ka, dahil maaaring ang katawan mong humihingal ay kaluluwang sumisigaw. Maaaring ang sintomang tinitiis mo ay ang tinig ng Diyos na pilit kang tinatawag pabalik sa Kanya. At kung ngayon mo lang ito mapapansin, baka ito na ang hinihintay mong himala. Kaya bago natin simulan ang pag-aaral, nais kitang anyayahan na magkomento sa ibaba ng isang simpleng panalangin. Panginoon, buksan mo ang aking pandinig at damdamin upang marinig ko ang iyong tinig kahit sa gitna ng sakit. O kung nais mong ibahagi ang iyong naranasan kaugnay sa mataas na presyon o anumang pisikal na sintomas na tila may espiritual na lalim, ilagay mo rin ito sa comments sapagkat maaari itong magpagaling ng iba. Paki-like ang video na ito kung naniniwala kang maraming tao ang kailangang makarinig ng ganitong mensahe. Dahil bawat like mo ay hindi lang suporta sa content, ito ay paraan upang maikalat ang salita ng Diyos sa mga taong hindi na umaabot sa simbahan, pero umaabot pa sa YouTube. At kung nakasubscribe ka na, salamat, bahagi ka ng komunidad na ito. Kung hindi pa, baka ito na ang panahon upang sumama sa espiritual na paglalakbay na ito habang may oras pa. Sa mga huling bahagi ng video na ito, posibleng matuklasan mo ang spiritual na susi na magbubukas sa kaginhawaan, hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. At ngayon, simulan na natin ang pag-aaral. Katawan na nagsisigaw, kaluluwa na nananahimik, ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng presyon. May lumalalim na pagkakaunawa sa loob ng Biblia na ang katawan ng tao ay hindi lamang isang sisidlan ng laman, kundi isang banal na sisidlan ng espiritu. Na hindi ito mababaw na interpretasyon, ito ay isang konsepto na paulit-ulit na pinatutunayan ng mismong Diyos sa kasulatan. Sa 1 Corintios 6:19, tinanong ni Pablo, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu? Hindi sinabing templo ng kasiyahan o templo ng pagod, kundi templo ng espiritu. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang templong iyon ay nagsisimulang humina, sumikip ang ugat, bumilis ang tibok,
at tila sasabog ang dibdib sa bigat? Bakit kaya ang ating katawan ay minsang tila sumisigaw habang ang ating kaluluwa ay nananahimik? Ang mataas na presyon ay madalas na tinuturing bilang bunga ng stress, kakulangan sa pahinga o masamang nutrisyon. Totoo ito, ngunit kung titingnan mula sa pananaw ng pananampalataya, may isa pang posibleng dahilan: pagkakalimot sa katahimikan ng Diyos. Sa aklat ng Awit 46:10, sinabi ng Diyos, "Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos." Ngunit sa modernong buhay na puno ng ingay ng trabaho, ng social media, ng mga panlabas na alalahanin, ang katahimikan ay isang bagay na madalas isantabi. Kapag tumitindi ang ingay sa labas, hindi natin napapansin ang hiyaw ng ating sariling espiritu sa loob, at minsan ginagamit ng Diyos ang mismong katawan upang huminto tayo at makinig. May isang matandang babae na kilala ko noon sa aming komunidad. Palaging abala, palaging may ginagawa para sa simbahan, ngunit hindi kailanman nagpapahinga. Hanggang isang araw, inatake siya ng hypertension. Sa ospital, wala siyang ibang marinig kundi ang tibok ng puso niya sa monitor. Doon siya napilitang tumahimik, at sa katahimikang iyon narinig niya ang Diyos na bumubulong, "Anak, kailan ka huling tumigil para makinig sa akin at hindi lang maglingkod para sa akin?" Ang katawan ay hindi kaaway ng espiritu, ito ay tagapagsalita rin. Kung hindi tayo nakikinig sa tahimik na tinig ng Diyos, maaaring gamitin niya ang mga dagundong ng ating katawan upang buksan ang ating pandinig. Hindi upang parusahan tayo, kundi upang paalalahanan tayo. Sa Deuteronomio 28, mayroong mahabang listahan ng mga pagpapala at sumpa na dumarating ayon sa ating pagsunod o pagtalikod sa Diyos. Hindi natin kailangang mabuhay sa takot sa mga sakit, ngunit hindi rin natin dapat ipagwalang bahala ang posibilidad na ang ilang pisikal na karamdaman ay may ugat na hindi lang pisikal. Kung ang ating kaluluwa ay naliligaw, maaaring ang katawan ang unang makararamdam ng layo. Tanungin natin ang ating sarili, bakit ngayon nagsisimula ang mga sintomas? Ano ang nangyayari sa puso ko? Hindi lang sa literal na diwa, kundi sa espiritual na kahulugan. Kanino ako bumabaling para sa ginhawa? Sa gamot lang ba o sa panalangin din? Anong bahagi ng buhay ko ang matagal nang nananahimik, ngunit kailangan ko nang harapin? May mga bagay na hindi kayang gamutin ng gamot lamang. May mga ugat ng pagod, galit, lungkot at takot na hindi kaya ng alinmang reseta. Ngunit kayang abutin ng panalangin, ng pagbubukas ng puso sa Diyos, ng isang sandaling pagsusuko. Hindi masama ang magpatingin sa doktor. Hindi ito kulang sa pananampalataya. Ngunit ang hindi pagtatanong sa Diyos kung may mensahe ba siya sa nararamdaman natin, iyon ang madalas nating nakakaligtaan. Isang araw, dinala si Propetang Elias sa isang kuweba matapos siyang mawalan ng lakas. Doon dumaan ang malalakas na hangin, lindol at apoy. Ngunit ang tinig ng Diyos ay nasa banayad na tinig, Porfiron Hari no Pinas de Listen sa Dodosolo. At paano kung sa ating panahon, ang banayad na tinig ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pagtaas ng presyon, hindi upang takutin, kundi upang palambutin ang puso at muling ibalik tayo sa katahimikan kung saan siya naghihintay. Ang presyon ay hindi lang tumataas sa katawan. Maaari rin itong maging sukatan ng bigat na dinadala ng ating kaluluwa. Minsan, ang katawan ay hindi nagpapakita ng sakit kundi ng panawagan. Ang pananakit ay maaaring maging panimula ng pagkagising. At ang pagkagising ang simula ng pagbabago. Mula sintomas hanggang kagalingan, ang himala sa likod ng pagsubok. Hindi lihim sa atin na ang mga karamdaman ay bahagi ng ating paglalakbay sa mundo. Ngunit ang tanong na madalas hindi natin nabibigyang linaw ay ito: ano ang ginagawa ng Diyos habang tayo ay dumaranas ng sakit?
Siya ba'y tahimik na tagamasid o aktibong manggagamot? Siya ba'y malayo sa panahon ng ating pagdurusa o mas lalo pa nangabang lumalapit? Ang mataas na presyon ng dugo, isang tahimik ngunit delikadong kondisyon, ay kadalasang itinuturing na isang kaaway na kailangang labanan. Subalit kung lalaliman natin ang pananaw, maaari nating makita na sa halip na kaaway, ito'y maaaring maging isang tulay, isang daan patungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa halip na tanungin, bakit ako nagkakasakit? Ay maaari nating itanong, ano ang gustong ituro sa akin ng Panginoon sa pamamagitan nito? Ang kasaysayan ng Israel sa ilang ay isang magandang paalala. Sa halip na dalhin agad sila ng Diyos sa lupang pangako, pinalibot niya sila sa disyerto. Doon sila nauhaw, nagutom, napagod. Ngunit sa bawat sandali ng pangangailangan, doon lumitaw ang himala. Mula sa bato, lumabas ang tubig. Mula sa langit, bumaba ang manna. Sa gitna ng pagod at sakit, naroon ang kagalingan, ngunit hindi ito kagalingang gaya ng inaasahan ng katawan lamang. Ito ay espiritual na paghubog. Sa ating panahon, ang katawan natin ay maaring disyerto rin at ang bawat sintomas ay isang buhangin sa ating mga paa. Ngunit tandaan, ang Diyos ay hindi nag-aanyaya sa disyerto upang tayo'y pabayaan, kundi upang tayo ay turuan. Sa pamamagitan ng karamdaman, tinuturuan tayo ng Diyos na makinig. Sa bawat pintig ng mabilis na puso, sa bawat pag-ikot ng mundo sa ating paningin, sa bawat saglit ng paghinga na tila kulang, naroroon ang panibagong paanyaya, halika sa akin, ikaw na nabibigatan. Maraming tao ang lumalapit sa Diyos sa sandali ng krisis. At kung minsan, iyon ang mismong layunin ng krisis, hindi upang sirain tayo, kundi upang itulak tayo pabalik sa Kanya. May isang lalaki na halos araw-araw ay nasa trabaho, walang pahinga, walang oras sa pamilya, walang panalangin. Dumating ang isang gabing dinala siya sa emergency room dahil sa matinding pagkahilo. Ang diagnosis, stage 2 hypertension. Ngunit ang tunay na diagnosis ng Diyos ay mas malalim, walang kapahingahan ang kanyang kaluluwa. Habang siya ay nagpapagaling, doon siya nagsimulang muling bumasa ng Biblia, muling tumawag sa Diyos, muling kumonekta sa kanyang pamilya, muling tumahimik. At sa katahimikang iyon, unti-unting bumaba ang kanyang presyon, hindi lamang sa dugo kundi sa buhay. Ang kagalingan ng Diyos ay laging kompleto. Hindi siya nagbibigay ng lunas sa katawan habang pinapabayaan ang kaluluwa. Sa katunayan, kadalasan, inuuna niya ang kagalingan sa loob. At kung minsan, ang pisikal na sakit ay paanyaya upang mapansin natin ang espiritual na sugat. Sa lumang tipan, ipinakilala si Yahweh bilang Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa kagalingang pisikal. Sinasabi sa awit 147:3, kaniyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian ang kanilang mga sugat. Ang puso ng Diyos ay hindi lang nakatuon sa ugat na barado o dugong tumataas ang presyon. Nakatuon siya sa puso mong sugatan, sa damdamin mong binabaliwala, sa kaluluwang nananahimik sa lungkot. Dito natin matatagpuan ang isang dakilang lihim. Minsan, pinapayagan ng Diyos ang katawan na masira upang mailigtas ang kaluluwa. Hindi dahil gusto niya tayong masaktan, kundi dahil mahalaga sa Kanya ang ating buong pagkatao. At kapag dumating na ang pag-unawa, doon nagsisimula ang himala. Dahil ang tunay na himala ay hindi laging dramatiko. Minsan ito ay ang simpleng pagbabago ng pananaw. Minsan ito ay ang biglaang kapayapaan sa gitna ng karamdaman. Minsan ito ay ang pagtanggap na kahit hindi gumaling ang katawan, ang puso ay may bagong lakas. Ang tanong ay hindi lamang, ano ang ginagawa ng Diyos sa sakit ko? Kundi, ano ang ginagawa ng Diyos sa loob ko habang ako'y dumaraan sa sakit? At kung ngayon mo pa lamang naisip ito, baka ito ang sagot sa panalangin matagal mo nang hindi nabibigyan ng tugon.
Panalangin sa gitna ng pintig. Kapag ang katawan ang templo, ang panalangin ang dugong umaagos. Kapag sumasakit ang katawan, likas sa atin ang hanapin agad ang lunas. Titingin tayo ng gamot, hihingi ng payo o hahanap ng sagot sa internet. Ngunit ilan ba sa atin ang unang lumuluhod bago magpatingin? Ilan sa atin ang unang lumalapit sa trono ng biyaya bago tumungo sa ospital? Maraming tao ang naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, ngunit kakaunti ang tunay na gumagamit nito bilang unang lunas. Bakit? Sapagkat sa panahon ng krisis, ang panalangin ay kadalasang panghuli sa listahan sa halip na unang hakbang ng pananampalataya. Ngunit narito ang isang espiritual na katotohanan. Kapag ang puso ay bumibilis ang tibok, kapag ang dugo ay tila nagwawala sa loob ng katawan, maaaring hindi lang ito pisikal, maaari itong panawagan sa panalangin. Sa mga sandaling binabagabag ka ng sintomas, hindi lamang ang iyong katawan ang nagsasalita, ang iyong espiritu ay nagmumungkahi ng isang paglapit. At ang panalangin sa pinakadiwa nito ay hindi lamang pagbibitiw ng mga salita. Ito ay pagpasok sa presensya ng Diyos, isang lugar kung saan tumitigil ang kaguluhan at nagsisimula ang kagalingan. Ang panalangin ay tila pintig din ng puso. Hindi ito kailangan ng ingay upang gumana. Ang isang bulong ng pananampalataya ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa isang sigaw ng takot. Kapag sinasabi natin, Diyos ko, naririto ako, sa gitna ng pagduduwal, pagkahilo o kaba, binubuksan natin ang ating sarili sa isang mas mataas na realidad, isang kalagayan kung saan ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon, kundi ang mismong lugar ng pagsilang ng himala. May mga panalangin na hindi sinasambit sa labi, kundi sa puso. May mga pagsusumamo na hindi maririnig sa tainga ng tao, ngunit umalingaw-ngaw sa langit. At sa mga sandaling tila ikaw ay nag-iisa sa laban mo sa mataas na presyon, alalahanin, ang bawat tibok ng puso mo ay dinirinig ng Diyos bilang panalangin. Kung hahayaan mo siyang tumira sa iyong loob, ang panalangin ay higit pa sa mga salitang, Ama namin o Panginoon, pagalingin mo ako. Ito ay ang pagbubukas ng bawat damdamin, bawat takot, bawat galit, bawat tanong sa harapan ng Diyos kahit hindi mo ito masabi ng maayos. At minsan, ang panalangin ay walang salita kundi luha, walang retorika kundi buntong hininga. Ngunit iyon mismo ang hinahanap ng Diyos. Kapag ang isang tao ay may mataas na presyon, sinasabi ng mga doktor na kailangan niyang tumigil, huminga at magpahinga. Ngunit sa larangan ng espiritual, ang tawag ay mas malalim, tumigil, manalangin at magpasakop. Dahil sa panalangin, hindi lang bumababa ang presyon ng katawan, bumababa rin ang presyon ng kaluluwa. Sa mga bigat na hindi kayang bitbitin ng gamot kayang pasanin ng biyaya, isa sa mga dahilan kung bakit madalas nating hindi nararanasan ang kapayapaan kahit tayo'y nagdarasal, ay dahil ang ating mga panalangin ay puno ng pagdududa. Nagsusumamo tayo ng paggaling, pero sa puso natin ay may tinig na nagsasabing, baka hindi pa rin ako gumaling. Ngunit ang panalangin na tunay na nakakagaling ay yaong panalangin na sumasabay sa pintig ng pananampalataya, hindi lamang sa kagalingan ng katawan kundi sa kabuang plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi laging sagot ng Diyos ang pag-alis ng sakit. Minsan, ang sagot niya ay kanyang sarili. At kapag ang panalangin mo ay nagiging daan upang mas makilala mo siya, kahit hindi mo wala agad ang sintomas, nagkakaroon ka ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya't sa tuwing mararamdaman mong bumibilis ang iyong pulso, sa halip na panik, panalangin. Sa tuwing mararamdaman mong umiikot ang iyong paligid, sa halip na kaba, katahimikan sa harap ng Diyos. At sa bawat sandaling tila, sasabog ang iyong dibdib sa bigat ng takot, sambitin mo ang pangalan niya, hindi bilang pag-uulit
ng isang ritual, kundi bilang isang anak na dumudulog sa Ama. Ang panalangin ay hindi laging agad na lunas, ngunit ito ay laging daan ng paglapit. At sa piling ng Diyos, walang pisikal na sakit na kayang hadlangan ang espiritual na kagalingan. Sa huli, hindi mo kailangang perpekto ang iyong panalangin. Hindi mo kailangang malaman ang tamang salita, sapagkat ang Diyos ay hindi nakikinig lamang sa dila. Nakikinig siya sa pintig ng puso. Panawagan mula sa katawan, tugon ng pananampalataya, ang hakbang ng paggising. Kung narating mo ang puntong ito ng video, hindi ka na isang karaniwang manonood. Isa kang espiritual na manlalakbay na sa gitna ng mga sintomas ng katawan ay naghahanap ng mas malalim na kahulugan. Isa kang kaluluwang gising na handang makinig sa mga bulong ng Diyos sa gitna ng ingay ng takot, ng sintomas, ng agam-agam. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo mula sa puso ng isang kapatid sa pananampalataya. Ang iyong pagdating sa dulo ng mensaheng ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang patotoo na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa iyo ngayon. Baka pagod ka na sa paulit-ulit na check-up. Baka sawang-sawa ka na sa mga gamot na tila hindi tumatalab. O baka tahimik kang natatakot sa loob, iniisip kung kailan bigla na lang titigil ang iyong puso sa pagtibok. Ngunit ngayon, sa mismong oras na ito, nais kong sabihin sa iyo na ang tibok ng iyong puso ay hindi lamang tanda ng buhay. Ito ay paalala ng presensya ng Diyos. Hindi mo kailangang malakas upang maging matatag. Hindi mo kailangang maayos upang lumapit sa Diyos. Hindi mo kailangang magpakabanal upang magsimulang manalangin. Kailangan mo lamang maging totoo at ang katotohanan iyon ay sapat na upang pagpalain ka ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi laging nakikita sa malaking gawa. Minsan ito ay nakatago sa isang bulong. Panginoon, hindi ko na kaya. At sa bulong na iyon, umaalingaw-ngaw ang isang sagot mula sa langit. Ngunit ako'y narito. Sa paglalakbay natin sa paksang ito, natutunan nating ang katawan ay maaaring maging pinto ng espiritual na kamalayan, na ang karamdaman ay maaaring maging paanyaya, na ang panalangin ay maaaring maging gamot. Ngunit ngayon, nais kitang hamunin na gawing isang konkretong hakbang ang lahat ng ito. Hindi sapat na naliwanagan ka. Hindi sapat na naantig ka. Panahon na upang tumugon. Kaya narito ang paanyaya ko sa iyo. Kung sa puso mo ay nararamdaman mong may tinig na nagsasabing, panahon na para ibalik mo ako sa gitna ng iyong buhay, huwag mo nang ipagpaliban. Maaari kang magsimula ngayon. Maging tahimik, isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at sa puso mo sambitin, Diyos ko, hindi ko naiintindihan ang lahat, ngunit nauuhaw ako sa iyo. Kung ang sakit na ito ay paalala mula sa iyo, salamat. Gamitin mo ito upang ilapit ako sa iyo. Simula ngayon, ikaw ang aking pahinga, ang aking lakas, ang aking kagalingan. Kung nais mong ipahayag sa harap ng iba ang iyong paninindigan sa pananampalataya, ikomento mo sa ibaba. Tinatanggap ko ang salitang ito, naniniwala ako sa pangakong ito, handa na akong mabuhay sa bago ng Diyos. Ang simpleng pahayag mong iyan ay maaaring maging inspirasyon ng daan-daang iba pang naghahanap din ng liwanag. At kung nararamdaman mong may kaibigan, kapamilya, o kakilala na kailangang makarinig ng mensaheng ito, ibahagi mo sa kanila ang video na ito. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang pangangailangan ng kaluluwa nila. Isang click mo lang at maaaring iyon na ang magligtas sa kanila mula sa espiritual na pangungulila. Isipin mo ito, ang binhi na itinanim mo ngayon sa pamamagitan ng panonood, pakikinig at pagbabahagi ay maaaring maging isang punong kahoy ng kaligtasan sa buhay ng iba. Hindi mo kailangang makita agad ang bunga. Ang mahalaga, nagtanim ka at ang Diyos ang bahalang magpatubo. Kung ikaw ay subscriber na ng channel na ito, mula sa puso, salamat.
Hindi ka lamang viewer. Isa kang bahagi ng isang lumalaking spiritual na pamilya. Isang komunidad ng mga taong hindi perpekto, ngunit naglalakad palapit sa perpektong Diyos. Pinahahalagahan ko ang presensya mo rito at ipinagdarasal ko ang bawat panonood mo ay maging isang hakbang palapit sa kagalingan at kapayapaan. Kung hindi ka pa subscriber, baka ito na ang senyas. Hindi mo kailangang maghintay ng mas malalang sintomas para marinig mo ang Diyos. Nagsasalita na siya ngayon. Ang susunod mong hakbang ay hindi para sa akin. Ito ay para sa iyo. Para sa puso mong naghahanap ng direksyon. Para sa kaluluwa mong nauuhaw sa kaaliwan. Para sa buhay mong hinihintay ng bagong simula, maging taga-subaybay ka ng mga mensaheng tulad nito. Hindi dahil gusto mo lang matuto, kundi dahil gusto mong lumalim. Dahil bawat bagong video ay isang bagong paanyaya mula sa Diyos. Hindi ito simpleng content. Ito ay pagpapakain sa Espiritu. At sa mga darating pang nilalaman, asahan mong patuloy nating tatalakayin ang mga tanong na hindi madaling sagutin, mga sugat na hindi agad naghihilom, at mga pangakong hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ngunit sa bawat hakbang, kasama natin ang Diyos at yan ang pinakamahalaga. Ang Diyos ay hindi lang manggagamot, siya ay Ama. At sa piling ng Ama, ang bawat pintig ng puso, kahit may sakit, ay may saysay.